Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako na po yung lingkod, Avelyn Garcia, at ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito kami para gabayan kayo sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Tanong mga kapatid, kontento ka na ba sa buhay mo? Kasi sweldo pa lang, ubos na. Mas matindi to. Yung iba, hindi pa sumusweldo, ubos na. Ganon, naiutang na. Oo, may mga tao po Ay, gano'n, di ba? naku. Hindi pa dumarating yung sweldo, nautang na, kaya nga pagdating na sweldo, wala nang Wala natira. na. Ubus na. Grabe. Ang tagal mo na ba sa trabaho, pero wala ka pa rin Naku, asenso. marami po nagreklamo pong ganyan. At ito pa, minsan gusto mo magnegosyo, pero hindi mo alam kung paano. Nako, gaano karami po sa inyo, ang tagal-tagal nyo na gusto mag-resign sa trabaho, gusto nyo na magnegosyo, kaya lang, hindi mangyari-yari. Bakit hindi nyo alam kung paano? Naku, manood kayo ng programa ito. Sa relasyon. Yan, naku, marami po. Halos lahat ng tao may problema ganito. Ano yan? Punong-puno ba ng komplikasyon? Yan, problema ka ba sa relasyon mo sa asawa mo, anak mo, sa nanay mo, tatay mo, kapatid mo, sa biyanan mo, kaibigan mo, kabak-anak mo, kapitback. Yan, dami. Komplikado. Ay, lalo na sa opisina. Problema rin. Kaya nga minsan tanong ng tao, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba? Ah. Good news! May pag-asa pa po. Dahil may Buhay Unleashed! Para saan po itong programa ito? Ang programa po ito ay gagabay sa inyo sa pagsolusyon sa mga problemang pinagdadaanan nyo. Kaya ang tawag natin dito ay Buhay Unleashed. Ano ba ibig sabihin ng Buhay Unleashed? Yan. Siguro simulan natin dun sa word na unleash kasi yung buhay, alam mo na, Mhm. life, di ba? Ayon sa Collins Dictionary, yung unleash daw, ang ibig sabihin ito is to release from or to bring out, Yan. ilalabas. Sa Tagalog, parang pakawalan mo or mailabas Yeah, mo. parang sa Tagalog, magpakawala ka. Ay, iba joke lang naman po, yun. iba po yan. Ay, po, Ines, ang punto po namin yung ibig sabihin, kung may galing ka sa loob ng katawan mo, lahat tayo mayroon, ilalabas Huwag po mo natin. itago. Okay, yung potential po natin, ilalabas po. So, ano ba ang buhay unleash? Ito ang buhay na hindi natin hahayaan ang mga obstacle na gumapos o itali ang ating buhay. At ang punto natin, ilalabas natin ating buong potensyal. Correct ka dyan, Sir Vic. At syempre, halimbawa na lang, di ba, sa area ng kaperahan, di ba? Marami sa atin yung nasa tanikala ng pagkakautang. Hindi iba kasi nakatali lang. Ito, tanikala. Tanikala, bakal po ang Oo. hindi po itali nyo. Yung parang pakiramdam ng iba, naku, hanggang doon na lang daw sila. Yung buhay na may utang. Dahil ang paniniwala nito, hindi, parte lang ng buhay ito, di ba? Gano'ng karami sa inyo nakatanikala na ang utang ay parte ng buhay. Problema yan. Oo. Sa relasyon, yan. Yung iba naman po nakagapos sa nakalipas na karanasan. Oo. Kaya hindi magkaroon ng magandang karelasyon ngayon dahil ang pakiramdam niya, wala na lahat ng tao, lahat ng lalaki, lahat ng babae, wala nang silbi. Yan. Or sinasabi nila, parang yung nakasakit sa kanila, parang pare-pareho, they generalize, ano? Kaya hindi tuloy magkaroon ng relasyon, hindi gumanda ang buhay. Yan. Diba? So, yan po, may mga sitwasyon pong ganyan. Kasi sa totoo lang, kailangan nating makawala sa gapos ng nakaraan para magkaroon tayo ng panibagong pananaw sa buhay, maging relasyon At man ikaw, kailangan mo yan. Oo. At malamang kailangan ng kaibigan mo, kamag-anak mo. Please, siguraduhin mo sa susunod natin pagsasama, imbitahin mo silang makinig at manood sa programa. Yes. Sa negosyo naman, Yan. ang iba nakagapo sa paniniwalang hindi na siya aasenso. So, kaya hindi na sila magkakanegosyo. Yung iba, walang negosyo, hindi na magkakanegosyo. Iba naman, nagkanegosyo, hindi na uulit dahil nalugi naman yung dating parang negosyo. ayaw na nila sumubok, Mhm. di ba? Parang, anong tawag doon? Nadala na. Nadala na. Sa Ilonggo, nadudla. Nadudla. Yan. Di ba? Ayaw na sumubok ulit dahil nakagapos na sila sa paniniwalang, hindi, malulugi pa rin naman. Nalulugi rin naman yan. Oo. Papagurin ko lang yung sarili ko. So, itigil na yung kalokohan na yan. May mga tao pong ganyan po ang pananaw sa buhay. Kung ikaw to at may kilala kang ganito, ay naku, talagang dapat manood ka ng Buhay Unleashed. Pero, tatandaan natin, kung ano man yung mga nakagapo sa atin, may magagawa ka pa. May igaganda pa ang buhay mo. Yan po, ang ganda po. May igaganda ang buhay mo. Yes. So, totoo po naman ang sitwasyon ng buhay niyo mo yan. Ngayon, pwede po may ikagaganda yan. Kaya lang may dapat po kayong gawin. At isa pang dapat niyong gawin,
every 4 o'clock, alas 4 ng hapon, Sabado. Magsama-sama tayo para pagandahin ang ating mga buhay. Dito lang yan sa 92.3 True FM. Tandaan, ang Buhay Unleash ay pagbabagong buhay. Hindi na Buhay buhay, lang. di ba? Puso at isip. Yan po, yan po ang mission ng programang ito. Pagtutulong-tulungan nating ilabas ang galing ng bawat isa. Dahil sa totoo po, ikaw magaling ka. Yes. Kailangan mo lang kumisa ng tulong na magsasabi sa'yo, magtuturo sa'yo paano ilabas ang iyong galing. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ang gusto po namin, ayaw lang po namin kayo maging matagumpay. Gusto namin kayo maging masaya. Hindi lang po yun. Gusto po namin na ang buhay niyo maging makabuluhan sa ibang tao. Yan po ang pangarap ng Buhay Unleash. Yan. For today, pag-uusapan natin, ano-ano ang mga dapat gawin para magkaroon ng buhay na matagumpay, masaya, at makabuluhan. O basically, Yes. paano magkaroon ng buhay na unleash yung po ibig sabihin nun. Correct. Kasi ang pangako namin, ang pangarap natin, no, magkaroon tayo ng makamit ng bawat isa yung tagumpay, Yan. kaligayahan, at significance. Yan. So, yun po pag-uusapan po natin. Sa episode title po natin ay Pangarap mo ay makakamit. Hindi naman po ang pangarap po natin, di ba? Makamit natin ang ating mga pangarap. Oo, ito yung tinatawag nating ano ang action Yan, mo. isang segment po na Yes. abangan niyo po dito. Ano ang action mo? Ano yung ibig sabihin nito? Yan na yan. Pag-uusapan natin kung ano-ano mga dapat gawin. Kung ito yung example, Ibig no, sabihin, gagawin natin yan. ano action mo? Pag-uusapan natin yung mga action na dapat mo gawin kung dumadaan ka sa isang sitwasyon na hindi mo alam ang dapat mong aksyon. Kaya ituturo namin ang action mo. O yung ibig sabihin nun. Correct. At Ito pag-uusapan natin yan. Ito sa episode natin ngayon, ang action na natin, ano ba ang dapat gawin kung hindi ka na makatulog sa dami ng utang mo? Nako, dami Yan. pong ganyan na hindi na makatulog sa dami ng utang nila. Nako, dapat makinig po talaga kayo. Okay, pero bago yan, simulan po na natin ang ating programa ng Believe It or Not segment. Yan. Yes. Itong programa po na ito, meron po tayong Believe It or Not. Ano ibig sabihin nito? Ito yung parte ng programa na magbibigay po kami ng paniniwala na pwedeng magpaganda ng inyong buhay. Pero take note ha. Pwedeng magpaganda. Pwedeng hindi. Oo. Kasi ang punto Depende. nito, believe it or not. Kung paniniwalaan nyo, pwede. Kung hindi nyo paniniwalaan, hindi. Kaya ang title po dito, Believe It or Not. Oo. Tsaka hindi lamang yung hindi lamang yung paniniwalaan. Dapat gagawin mo kasi parang baliwala yung paniniwala mo kung hindi mo naman gagawin. So yun po, isang diba? napakagandang segment. Every week, bibigyan po namin kayo ng paniniwala na magpapaganda ng buhay nyo. Kasi kami, ang paniniwala namin, you become what you believe. Sa Tagalog, makakamit mo. Kung paniniwalaan mo. Yes. Pero marami po sa atin, ang daming pangarap wala nangyayari. Ang believe it or not, or tinatawag natin na parang Paniniwala. quote, diba, o paniniwala natin sa araw na to ay what you have accomplished so far is just a fraction of your full potential. Okay. Sa Tagalog, pakitagalog. Magaling po si Ma'am Abilene sa Tagalog. Okay. Yung tipong kung ano man daw ho ang nagawa mo na sa buhay mo, sa lahat ng parte ng buhay mo, katiting pa lang yan ang pwede mong magawa sa buhay. Totoo, tandaan niyo po yan. Kung naging successful po kayo negosyante, pwede pa kayong maging mas. Kung maging Yes. matagumpay kayo, pwede pa kayong maging mas. Kung masaya kayo, pwede pang maging mas. Lalo na malaki problema. Kung hindi ka matagumpay, lalo magiging matagumpay ka. Kung hindi ka masaya, lalo maging masaya. Kaya po, napakaganda po what you have accomplished so far. Ano man yan, may mas marami pa kayo pwedeng gawin. Tandaan nyo yan. Sa larangan yan ang kaperahan, relasyon, 'di ba, personal na buhay at iba't ibang parte ng buhay mo. Kaya ang sabi namin, don't settle for something less. Unleash your highest potential. Paano gagawin yan? Manood ka ng Buhay Unleash! At yan po ang mission ng programa ito, yung pagbabagong buhay, sinasabi natin kanina, di ba? Puso at isip. Kasi ang paniniwala natin, ikaw at ako, pwede tayong magtulungan para ilabas yung galing ng bawat Pilipino. Anak mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, pinsan mo, imbitahin nyo po. Baka ito na po yung hinihintay nyo para magpabago hindi lang sa inyo, maski sa buong pamilya nyo. Ang paniniwala rin namin, ang Buhay Unleash, kaya natin to. Kaya nating ma-achieve yan, di ba? Dahil tayo ay may angking talino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuhay. At yan na malamang ang hinahanap mo. Kaya po ulitin po natin ang programang ito, Buhay Unleash. Unleash!
Magbabalik pa ang Buhay Unleash, ha? Marami pa tayong pag-uusapan. Huwag bibitiw! Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po balik. At ako pa rin po yung lingkod, Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ikaw! Anong action mo segment? Okay, okay? Yes, kasi lagi nga sabi natin ang paniniwala namin, you are what you do, not what you say Sa you Tagalog, do. ang ganda po nito para mas maunawaan nyo to. Hindi pwedeng puro ngawa. Dapat may gawa. Kasi napakaraming tao ngayon. Gagawin ko to. Ang nangyari, wala. Panay ngawa. Pero walang gawa. Magninegosyo ako. Hanggang ngayon, wala pa. Magpapapayat. Wala pa rin. Diba? Ayusin ko Oo. relasyon ko. Wala pa rin. Kasi po puro ngawa. Dapat, wag lang panay ngawa. Dapat may gawa. Yes, kasi ang paniniwala natin, ikaw ay produkto ng mga ginagawa mo, hindi ng mga sinasabi mo. Diba? So ano yung ating first quote natin ngayon ay, Tangina, what you accomplished so far. yes, it's just a fraction of your full potential. So ano may nagawa mo? isipin Pero yun. dito po sa segment na to, ang paniniwala po namin it's not what you say that counts, it's what you do. Kakaintindihan po tayo Okay, game. Okay, at syempre, hahanapan natin sa segment na ito, hahanap tayo ng tinatawag nating aksyon sa mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Pakiulit mo yan, ganda na. Makinig po kayo. Ayan. Ulitin po ni Sa mga Abili sinabi niya. Sa Ganda segment po nito. na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. So, yun po ang purpose natin at sigurado ko po, marami kayong sitwasyon na naghahanap ng aksyon. So, kung meron po kayong ganyan, padala nyo po sa aming programa. Okay? Puntahan nyo po yung aming Facebook account, Buhay Unleash, o kaya po yung aming YouTube account, Buhay Unleash. Type nyo po din, mag-comment po kayo ng tanong. Baka, who knows, one of these days, yung sitwasyon nyo naman ang aming aaksyonan para mabigyan ng solusyon. Yan. Kaya kung meron kayong delikado o komplikadong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, ipadala nyo yan sa amin sa aming Facebook account or YouTube channel na Buhay Unleash. At baka yung sitwasyon ninyo, yun ang susunod nating aaksyonan. Aksyonan. Kaya po, gawin nyo po yan. Ang sitwasyon natin ngayon ay dinadanas po ito ng napakaraming tao. Ano yung sitwasyon natin? Ano ang dapat mong gawin kung hindi ka na makatulog sa dami ng utang mo? Yeah. Sir Vic, ikaw, ano action Yan. mo? Makinig po kayong mabuti. Ang ganda po. Simple lang po ang solusyon ko po sa problemang ito. Makinig po kayong mabuti. Okay. So, assuming hindi ka na makatulog sa dami ng utang mo. Marami pong sitwasyon ganyan. Okay? Hindi ka na makatulog. Simple lang ang gagawin mo. Okay? Puntahan mo. Makinig kayo mabuti. Napaka-critical po itong action na to. Kaya dapat alam na alam niyo dapat nyo gawin. Hindi ka na makatulog sa dami ng utang mo. Ito gagawin mo. Puntahan mo ang pinagkakautangan mo. Oh, syempre naman. Sino man Hindi yan? ka makatulog eh. Kamag-anak mo, pinsan mo, Oo. kaibigan mo, kung sino man. Kung sino man. Sino man, Oo. okay? At sabihin mo, dapat tama-tama yung script mo, sabihin mo, hindi mo na mababayaran ang utang mo. Yun ang sabihin mo. Ganon. Alam niyo ang mangyayari pag sinabi mo yun? Ito mangyayari. Siya na ngayon, yung pinagkakautangan mo, ang hindi na makakatulog. Ano ba? Kung hindi nyo pa nag-get, ulitin ko po. Okay. Kung hindi nyo maunawaan, okay, makinig po kayo buti. Kung kapag hindi ka na makatulog sa dami ng utang mo, sabihin mo sa pinagkakautangan mo, kung sino man siya, na hindi mo na mababayaran ang utang mo. At dahil dyan, siya na ang hindi makakatulog. Ano ba? Okay. Joke lang po. Joke. Joke lang po. Hindi po yan. Pero at least, masaya. Kung itong programa kita, meron tayong konting katatawanan na joke. So, hindi po yan. Balik tayo sa tunay na sitwasyon. problema. Okay. Sa sitwasyon ng araw na to, ano dapat gawin kung hindi na makatulog sa dami ng utang mo? Okay. Yun ang pinadala sa atin, Okay. na tanong na parang sitwasyon na pwede natin aksyonan. Okay, magandang tanong po yan dahil napakaraming tao po ngayon na nakakaranas ng ganyang sitwasyon. Dami-dami. Kaya mapapansin niyo maraming tao ngayon na parang parating puyat Yeah. dahil marami sa kanila ang hindi na makatulog sa gabi sa dami ng pagkakautang. Kaya pag may diba? kaibigan kayo, kaopisina kayo, nakita nyo, puyat.
malamang hindi nakatulog yan sa dami ng utang niya. So, problema po talaga malaki. Yes, yung iba naman, puyat naman talaga dahil magaling lang talaga magdala ng puyat. May mga tao pong ganun. Oo. Puyat siya pero ang galing. Kasi ang galing mag-makeup, takip yung eye bag, takip. Pero puyat din po yun. Kaya lang, hindi nyo alam. Yes, pero ito ang action namin sa ganyang sitwasyon. Okay, meron po kami tatlong pwede nyo pong gawin kung ganyan ang inyong pinagdadaanan. So, kaya makinig po kayo mabuti kung kailangan nyo magsulat. Magsulat po kayo para malaman yung action. Action number 1 na mabilis. Matulog ka. Ha? Yes, tama ang nadinig ninyo, matulog ka. Dahil sayang ang puyat mo. Matulog ka kasi hindi naman mababawasan o mababayaran ang utang mo kapag ikaw ay Yan, nagpuyat. malinaw po ha. Diba? So, unang-unang tip ko, hindi ka na makatulog sa dami ng utang mo, matulog ka. Kasi nga po, sana habang nagpupuyat ka, nababawasan ang utang mo. Pag ganun pong sitwasyon, dalasan mong mapuyat. Kaya lang, hindi naman nangyayari yun. Kaya diba? nga, so dahil hindi naman po nakakabawas Oo. ng utang ang puyat, so ang suggest po namin, matulog ka. Kasi totoo, pag-isipan niyo po, Yes. no matter gaano karaming araw ka magpupuyat, hindi mababawasan ang utang mo. Kaya ang suggestion namin, kung ganyan ang sitwasyon mo, hindi ka na makatulog sa dami ng utang mo, pilitin mong matulog. Isang tabi mo yung utang mo, matutulog ako dahil wala namang mababawas ang puyat ko sa utang ko. So yan po ang aming tip number 1. Matulog ka. Number two. Number 2, matulog ka. Ha? Yun uli? Yes. Bakit? Kasi dahil lalong lalaki ang problema mo kapag ikaw ay napuyat. Totoo yan. Malamang ang tanong ninyo, Bakit? bakit? Okay. Kasi po, pag kayo maraming utang at napuyat kayo, eto na, puyat ka na, malamang late kang magigising. At dahil Siyempre. late kang nagising, malilate ka sa trabaho. Ayan. Di bawas sweldo yan. Ayan. Dagdag utang na naman Ayan. yan. Diba? So, hindi niyo po. So, yun po ang problema po kasi pag napuyat ka, late ka sa trabaho, bawas sweldo. So, Yes. madadagdagan po ang problema. Kaya po ang suggestion namin, pag marami kang utang, hindi ka na makatulog, matulog ka. At mas masakit ha, baka hindi ka na magising. Iyan. Diba? Mas malaking bawas sa sweldo yan. Malaking dagdag utang yan. Diba? Pag hindi ka nagising, ang bawas sa sweldo mo, buong araw. Oo. Pag late ka lang nagising, few hours lang. Ang tanong, balikan mo. Bakit nadagdagan ang problema mo? Nagpuyat ka. Hindi ka nakatulog sa dami ng utang mo. Kaya ang suggestion namin, matulog ka. Yung iba naman kasi talagang pumapasok pa eh. Mm-mm. Pero makapasok ka man sa trabaho, malamang lutang Ayan, ka. alam mo yun, lutang, Diba? parang zombies, Zombie. parang living Dahil dead. kulang ka sa tulog eh. So malamang hindi mo magagawa ng tama yung trabaho mo. At pag nangyari yan, Maraming mistakes. at pag maraming mistake, ano nangyari? Mapapagalitan ka Ayan. ng boss mo. Mas malaking problema na ngayon yan. Dati, baong ka lang sa utang, tapos puyat ka lang. Napagalitan ka ng boss mo. That caused a lot of problems sa opisina. Ano susunod? Oh. Mas malaking problema, baka mawala ka pa ng trabaho. Oo nga, okay nga sana kung pagalit lang eh, Mm-mm. 'di ba? Sabi mo nga, mas matindi, baka matanggal ka sa trabaho. 'Di ba lalong lumaki yung problema mo dahil napuyat No, ka? but doon ka na, dahil hindi ka Oo, natulog, Hindi ka basically. natulog. So, problema po niya, pag late, napuyat ka, pwedeng mabawasan ng sweldo mo kasi late ka. O mabawasan yung buong araw ng sweldo mo. Or pangatlo, mawalan ka na talaga ng sweldo dahil natanggal ka sa trabaho. Oo. Number 3 tip. Number 3. Hulaan nyo, ha? Baka alam na nila. Alam Number na. 3, matulog ka. Matulog ka na naman. Bakit? Kasi dahil baka bumaba ang iyong resistensya. Yan. At baka ikaw magkasakit. Ayan. Nako, dagdag problema na naman yan. Baon ka sa utang, bibili ka pa ng gamot, absent ka pa sa trabaho. Nakita mo? Yan po ang nangyayari sa napakaraming taong hindi makatulog sa dami ng utang. Lalong dumadami po ang utang. Bakit? Hindi kasi natulog. Kaya ang solusyon po namin, number 1, matulog ka. Number 2, matulog ka. And number 3, matulog ka dahil malaki po ang matutulog nung matutulog ka. At mas masakit ha, ang mas masakit ha, paano kung ma-hospital Nako, ka? hindi ka Kasi na dahil nagkasakit. sa puyat, di ba? Lalo ka ngayon mababaon sa utang at mas mahaba ang absent mo dyan sa trabaho. And eventually, sa masyadong mahaba, matanggal ka sa trabaho. Problema yan. Yes. So, ano ang dapat gawin kung hindi ka makatulog sa dami ng utang mo? Ang sagot ay matulog ka. Number 1. Number 2, matulog ka. number 3, Matulog ka. inis na ba kayo sa amin? Sa mga susunod nating pagsasama,
Sasabihin niyo, sir, hindi po ang problema po natin, dami ko utang. Take note ha. Ang tanong niyo lang kanina, kung hindi ka makatulog sa dami ng utang mo. So, sinolusyonan po natin today, yung tulog. Yes. Sir, ang problema ko naman, paano ko susolusyonan yung problema ko sa utang? E di magpadala po kayo ng bagong sitwasyon. Yes. Sir, ang problema ko marami ko utang. Yun naman po ang ating susolusyonan sa mga susunod nating pagsasama. Ang sitwasyon, paano kung marami ko utang, may action din po yan. Hintayin niyo Yes. po yan. Anong gagawin mo para makaahon naman sa pagkakautang? Pero linawin natin, sa araw na to, tulog lang muna ang ating sinolusyonan. Yes. Sana marami tayong natutunan ha sa ating pinag-usapan. Mamaya, pag-uusapan naman po natin anong dapat gawin para magkaroon ng buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleash. Huwag bibitiw! Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na, ayun, Itanong mo lang. Pag may problema ka, itanong mo lang. Dahil ang paniniwala po namin, when you don't know, don't guess. Ask. Ganda po sa Tagalog nito. Sa Tagalog po nito ay, kapag hindi mo alam, huwag manghula. Magtanong. Ang problema po sa atin, daming tao, hindi alam mga kwento, ayaw magtanong. Ayun, kaya lalo naliligaw po sa buhay, kaya lalo pong nasisira ang buhay. Kaya po kung may problema ka, itanong mo lang. Kaya pala, no, sinasabi na even the Bible says, di ba, ask and it shall be given to you. Kasi kung hindi ka nag-a-ask, walang Kaya nga po, there's wisdom in the counsel of many. Ibig sabihin, kung may problema kayong pinagdadaanan, may wisdom daw po talaga, magtanong ka sa ibang tao kung ano dapat mong gawin sa sitwasyon mo. Yun po sinasabi. Kaya ito po yung segment na bibigyan po namin kayo ng pagkakataong magtanong. Kaya kung nahihiya ka magtanong, natatakot na magtanong, itanong mo lang. Yes. Padala mo lang sa amin. Ano yan, naghumingi ka ng direction, di ba? Magtanong ka kay Waze. Oo. Saan ka dadaan? Magtanong ka Nung, kay nung, Apple nung Map. wala pang ways, Oo. nahihiya ka magtanong sa pulis sa kanto, ganito. Baka pa. Ngayon, mas madali na nga si Waze na Yes. tatanungin mo eh. Yan, halos lahat ng tao ay gusto magkaroon ng matagumpay na buhay, di ba? Yan. Gusto nang yumaman eh. Yan. Ma-promote sa Ay, trabaho. yan. Syempre. Magka-negosyo. Gusto natin yan. Magkaroon ng mas masayang Ay, pamilya. halos lahat sa atin gusto natin yan. At yan din ang pangarap namin. Totoo po yan. Para sa inyo. Pero, may kilala ba kayong taong matagumpay, pero malungkot? Totoo, may kilala po kayo, pagkayaman-yaman, pero ang lungkot ng buhay. Yung iba naman, matagumpay, masaya, pero hindi po makabuluhan ang buhay niya sa ibang tao, galit yung mga tao sa kanya. So, ibig sabihin, successful, And happy. pero yung buhay niya, parang pang sarili niya lang. Yes, diba? may mga tao pong gano'n, may kilala rin po kayong ganyan. Correct. Layunin po ng programang ito na tulungan po ang bawat Pilipino. Ikaw yun, kasama ka. Ikaw na magkaroon ng buhay na matagumpay, masaya at makabuluhan. Sana hindi tayo huminto dun sa matagumpay. Hindi ka huminto dun sa masaya. Sana yung buhay natin significant. At the end of the day, you will see na meron kang na-contribute sa buhay ng iba. At yun po yung gusto namin magkaroon kayong buhay, na matagumpay na kayo, masaya na kayo, at mas makabuluhan. Sabi ng iba, sir, masaya na ako matagumpay na ako Simple lang, pangarap po namin magkaroon kayo ng buhay na mas matagumpay, Kaya, mas masaya, at mas makabuluhan. makabuluhan. Yan, para din po sa inyo. kaya po sa ating segment na itanong mo lang, ang tanong natin sa araw na to ay, Ano Ano? mga dapat gawin para magkaroon ng buhay na mas matagumpay mas masaya? at mas makabuluhan? Sa ating episode na Pangarap mo ay makakamit. Ano man yung pangarap mo, pwede pong makamit yan. Ito na po. Paano yan? Ayan, kung gusto mong magkaroon ng buhay unleashed at magkaroon ng buhay na matagumpay, sinasabi natin kanina, masaya at makabulan, simple lang ang kailangan mong gawin. Simple lang. Ano? Kailangan maagap ka sa buhay. Maagap ka sa buhay. Maagap. Leksyon napakasimple po. Ang gagawin niyo lang po para maging matagumpay, masaya, at makabuluhan ang buhay niyo, kailangan kayo maging maagap. Hindi maaga. No, Maagap. Maagap. Ibig sabihin, Oo. ano ibig sabihin? Maaga, parang intindihan nila. Ito yung mga klase ng tulog pa ang iba. Gising ka na. Ibig sabihin, maagap ka na, una ka sa Oo. iba. Yun po, ibig sabihin ng maagap. Yung tipong hindi pa alam ng iba. Mm-mm. Alam mo na. So, Patungkol po sa kaalaman, medyo advance ka ng konti sa pag-aaral kumpara sa iba. Hindi ginagawa ng iba. Ginagawa mo na. Sample, nanonood kayo ng Buhay Unleash, hindi ginagawa ng iba yun. O di, maagap ka. O, eto pa.
hindi pa nangyayari o wala pang problema, pinag-iisipan o pinagpaplanuhan mo na. Nako, sigurado ako pag ginawa mo yan, nako, magkakaroon ka ng buhay unleash. O ito pa, di ba? Yung bata ka pa, secured ng iyong katandaan. Yan, ibig sabihin po, bata Yan yung maagap eh. Maaga, Oo. bata pa, nagtitipid ka na, nagsisave ka na, para pagdating ng katandaan, na problema na maraming matanda ngayon, walang pera. Wow. At marami pang iba. Kaya para maging maagap sa buhay, may 6 na bagay tayong gagawin. At ito ay nagsisimula sa mga letra ng Maaga. maagap. Ibig sabihin po, 6 po itong dapat nyo matutunan, madaling tandaan dahil nagsisimula po yung sa letter na M-A-A-G-A-P. Maagap. So, Yes. madali pong tandaan. Simulan natin ang pagiging maaga para sa unang letra ng maagap, letter M. What is M? Maniwala ka. Ayan. Maniwala ka na magkakaroon ka ng buhay unleash o magkakaroon ng buhay na matagumpay, masaya at makabuluhan. Ito po yung isa napaka-importante, kailangan nyo maintindihan yung salitang maniwala ka. Yes. Marami po sa atin, kaya hindi po gumaganda ang buhay natin, hindi po tayo naniniwala. Sample lang ko po kayo. For example, may babae kang gusto mong ligawan. Oh. Hindi ka na naniniwalang sasagutin ka. So, hindi mo liligawan. Tama, kasi hindi ka naniniwala. O, bigyan niyo po ako ng sample. Ako po, na makita ko po si Ma'am Evelyn, asawa ko po siya, kung hindi niyo po alam. Okay? Naniwala po ako na sasagutin niya ako. So, naniwala ako. Okay. Kaya niligawan ko po si Ma'am Evelyn dahil naniwala ako. Alam niyo po ba nangyari? Nung niligawan ko, nalaman ko, matagal na pala niya akong hinihintay. Ano ba? Hindi ba? Can you imagine, kung hindi ako naniwala, liligawan ko ba? Hindi. At dahil pag hindi ko niligawan, hindi niya ako mapamakasawa. Kawawa naman niya. Hindi ako napakasawa niya. Yun po yung power ng paniniwala. Kaya napaka-importante, unang step kung gusto niyo gumanda ang buhay niya, maniwala kayo. Naalala ko sinabi ni Dennis Waitley, di ba? Napakagaling na author to eh. If you believe you can, you probably can. Yes. If you believe you won't, you most assuredly won't. Kasi belief is the ignition switch that gets you off the launching pad. Kasi kung hindi ka maniniwala, di ka kikilos. Oo. Eh dahil naniwala ka, kikilos ka. Ito pagkakaiba. Pag di ka naniwala, talagang hindi mangyayari. Pag naniwala ka, baka mangyari o malamang mangyari dahil kikilos ka. Kasi pag naniwala ka, nagkakaroon ng pag-asa Mm-hmm. di ba? Beliefs have the power to create and the power to destroy. Totoo Sabi ni yan. Tony Robbins. So bakit napunta yung destroy? Believe kasi po, pag naniwala ka, pwede mangyari. Oo. Pero na isa pa. Believe, pag naniwala kang hindi mo kaya, hindi mo gagawin. It will destroy your life. At yan ang dahilan. Maraming tao sira ang buhay dahil hindi sila naniwala. Kaya nga, if I have, isang quotation that I remember, no? If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it. Even if I may not have it at the beginning. Yan po ang ganda. Sabi ni Mahatma Gandhi yan. Ako, nung una mo kong tinuruan, for example, na magbarena, mag-drill, di ba? Parang, kung sinabi ko na, hindi ko na to kaya, hindi ko susubukan. At dahil sinubukan, hindi mo talaga matututunan. Yes, oo. So, napaka-importante po talaga yung maniwala ka. Okay? Yes, kasi miracles happen to those who believe in them. Kaya ikaw, maniwala ka sa sarili mo. Kaya para maging maagap at gumanda ang buhay, maniwala ka. Pwedeng magkaroon ka ng buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Naku, please gawin niyo po yan. Sa aming pagbabalik itutuloy natin ang ating kwentuhan. Napakadami pa ng pag-uusapan paano maging maagap. Pagbabalik po ang Buhay Unleashed. Wag bibitiw. Nagbabalik po ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia, patuloy tayo sa ating sa ating segment na Itanong mo lang! Sa ating topic na, ano-ano mga dapat gawin para magkaroon ng buhay na matagumpay, masaya, at mas makabuluhan. Sa ating episode na Pangarap mo ay makakamit. Yes. Basically, Buhay Unleashed. Yan. review tayo ha. Una, para maging maagap sa buhay, dapat kang maging maagap. Yan. Ganun po kasimple. Ang Yes. unang letra na maagap, letter M. Maniwala ka. Maniwala kang magkakaroon ka ng buhay na matagumpay, masaya at makabuluhan. Sabi nga po ni Dennis Waitley, pinag-usapan po natin kanina, if you believe you can, you probably can. If you believe you won't, you most assured won't. Belief is the ignition switch that gets you
off the launching pad. So napaka-importante Totoo po, yan. maniwala kayo. Tandaan niyo, kwento ko po, patungkol kay Mama Evelyn, di ba? Bakit po nangyari? Naniwala ako. Pangalawang letra ng maagap, letter A. Letter A. Alamin mo. Ayan, ano alamin? Alamin ang magandang plano sa iyo ng Diyos. Ayan, ito, pakinig po kayo mabuti. Napakaganda po nitong step number 2 na kailangan yung maunawaan. Dahil pag naunawaan nyo to, ay malamang po lalo kayong maniniwala na gaganda ang buhay nyo. Ang tanong, alam mo ba ang plano ng Diyos sa buhay mo? Eh kung hindi, ipapaalam namin sa inyo. Yan. So napaka-importante po. Kung hindi niyo po alam ang plano ng Diyos sa buhay niyo, talaga kuminsan parang hopeless tayo. Wala na pag-asa sa buhay ko, masisira na ang buhay ko, sila na relasyon, maghihirap na ako, malulugi. Okay, please, take note po. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, may magandang plano sa bawat isa sa atin. Yes. Including you, kahit ikaw marami kang problema, marami kang pinagdadaanan, may magandang plano. Take note, plano ng Diyos yun, hindi natin plano. Ano yung plano ng Diyos? Sabi ng Jeremiah 29:11, For I know, alam mo, Alam. the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a No, future. hindi ba ang ganda-ganda? Una-una mo, for I know the plans. Ito pa, sabi ng Diyos, alam ko, parang ganito, parang nagkasalita ng Diyos, alam ko ang plano ko sa buhay mo. Yes. O, yan po yun. Ito maganda. Pag plano ng Diyos, maganda o pangit? Maganda. Sigurado maganda. Yes. So, kailangan lang alamin natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Yes. Ano ba yung oo. mga plano ng Diyos sa buhay natin? Isa pa, no? Sabi nga na Diyos, I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Isa yan sa mga Yes. plano ng Diyos. Yung magkaroon tayo ng buhay at ayaw ng Diyos lang mabuhay tayo. Sabi ng Diyos, mabuhay tayo ng masagana. Yung po ibig sabihin na abundantly. Plano po ng Diyos, ikaw, may problema ka sa pera, magkaroon ka ng buhay na masagana. Diyos po ang nagplano yun. Kaya lang, kumisa, kaya hindi tanong nila, kasi hindi man nangyayari sa akin yun. Unang-una, hindi ka naman naniniwala eh. Kaya ka nagkakaproblema eh. You violated yung unang letra. Maniwala ka. Eh, alam mo, naniniwala ka na ngayon, alamin mo ang plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos is to give you hope and a future. Hindi lang yan. A life and life more abundantly. Ang ganda, no? Hindi ka lang basta-basta maniniwala. Talagang dapat aalamin mo. Ito problema kasi, ano Oo. paniniwalaan mo? Kung wala kang alam. Okay. Kaya napaka-importante, maniwala ka. Saan? Yes. Maniwala kang may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. At ano yun? To give you hope in the future. Ano yun? Magkaroon ng buhay na masagana. Pangarap po ng Diyos. Kaya sa mga susunod natin pagsasama, aalamin natin yung iba pang magagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Sa tabi po natin yan, ha? Okay? Yes. Okay. So, para magkaroon ng buhay na masaya, matagumpay, at Yes. makabuluhan, dapat, letter A, Alamin mo. alamin mo. Ano alamin mo? Alamin mo ang magandang plano sa iyo ng Diyos. So, malinaw na po tayo dun, ha? Punta po tayo sa pangatlong letra ng maagap. Letter A, letter Pangalawang A. A. Oo. Aralin mo. Ay, ano yung aralin? Aralin mo kung paano ka magkakaroon ng buhay unleash. Yan, okay. Diba? So, napaka-importante. Oo. Iba po yung alam mo. For example, alam mo, may cellphone ka. Oo. Paano gamitin? Kahit may cellphone ka, hindi ka mapagpapadala ng text, hindi ka makakagawa ng post, kung hindi mo alam kung paano gamitin. Exactly. So, kailangan, ano gawin? Aaralin mo. Paano ba ito? Paano ba gagawin to? Paano ba pependot? Baka mamaya, pag-on lang, hindi mo alam. Huwag naman ganun. Diba? Huwag ganun. May ganun eh. Ganun. May ganun. O kaya, magbasa ka. Yeah, isang Diba? way na po para mag-aral. Take note, ang pinag-usapan na natin, aralin mo. One way para po mag-aral ay magbasa. Yes, magbasa ka, mag-research ka. Di ba sinasabi natin yung manufacturer's manual? Huwag nating, minsan kasi parang widow tayo Yes. di ba? Bumili ka ng cellphone, alam ko na itong pindot-pindutin, di ba? Pero sa totoo lang, marami pala siyang features na hindi mo pa alam. Kasi hindi mo inaral. Kaya nga mapansin niyo po, halos lahat ng cellphone, alam mo yung cellphone? Cellphone. Okay? May manual. Ang tanong, gaano karami sa inyo ang nagbasa ng manual? Yun po isa pa kailangan maintindihan natin kailangan, sa pagbabasa nyo po, ang dami nyo malalaman na hindi nyo alam. Kaya nga po kailangan aralin At dyan po nyo ma-unleash yung cellphone nyo
kung inaral nyo. Ganun po sa buhay natin. Yes. Kailangan pong magbasa tayo para malaman po natin yung manual ng buhay natin. May manual ang buhay natin. Meron. Meron po. Ginawa po yan ng manufacturer. Sino manufacturer natin? Siyempre si God. Diba? Diba? At si God po, binigyan po tayo ng salita ng Diyos para maging gabay natin para gamitin yung ating buhay. Kaya magbasa ka, mag-research kung ano-ano ba dapat gawin para matupad ang ating mga pangarap. At ang pinakamagandang parati mong gawin, manood ng buhay. Ayan, isang maganda pong Diba? paraan po para mag-aral ay manood ka. Para kamuha nito. Ilang minuto na po nagkasama tayo dito. Hindi ba nakaupo lang kayo dyan? Nanonood lang kayo? Nag-i-enjoy kayo? Alam niyo bang nag-aaral na tayo? Yes! Ito na po yung step number 3. Nag-aaral na tayo. Paano ko makuha yung buhay na gusto ko? Paano magkaroon ng buhay unleash? Paano ko maabot yung pangarap ko? Ito na po. Kaya isang paraan po. Every Saturday po, sama po tayo 4 to 5. Manood po kayo ng programa ito. At sabay-sabay tayong mag-aral para gumanda yung ating buhay. Naalala ko yung sinabi ni Warren Buffett, di ba? The more you learn, the more you earn. Yan niyo po yun. Oh. The more you learn, the more you earn. Kadami pera, kadami Kasi gift. kapag ka nadadagdagan yung skills mo, Hmm. mas marami kang pwedeng gawin. At mas marami kang pwedeng gawin, mas kikita ka. Yun po, isa sa mga mission po ng programang ito. Makinig po kayo, manood po kayo ng programang ito. You will learn. Yes. At ang purpose po nung learning, so that you will earn. Hindi lang po kayo will earn money. You will earn success. You will earn happiness. You will earn significance. Yung pinag-uusapan po natin. Yun po ang gusto namin magkaroon kayo ng buhay. Gawin nyo lang po ito regularly at kung gusto nyo po yung mga kamag-anak nyo, kapatid nyo, magkaroon din ng sariling buhay, imbitahin nyo pong makinig at manood ang programa ito. Kaya kung gusto mong umasenso, gusto mo yumaman, di mag-aral ka kung paano yumaman, Yeah. di ba? Kung gusto mo makaahon sa pagkakautang, mag-aral how to get out of debt and stay out of debt. Meron po kaming diba? libro pong ginawa, kasosweldo pa lang ubus na. Kontento ka na ba sa kaperahan mo? O one of these days, i-discuss po natin sa programang ito. Ano-ano yung mga dapat gawin para makaahon sa pagkakautang para hindi ka na mapuyat? Matulog ka na ng mahimbing. Yes. O kung gusto mo namang umayos ang iyong relasyon, di ba? Mag-aral ka. Alam mo ba yung inaaral yung ano ba yung pagkakaiba ng babae at lalaki? Alam niyo ba yun? Oo. Alam niyo ba yung pagkakaiba kung paano mag-react ang babae sa problema, paano mag-react ang lalaki sa problema? Alam niyo po, ito po aming paniniwala. Napakarami pong relasyon na sira ngayon simply because hindi po nag-aral yung mag-asawa. Dahil kung nag-aral lang sila, malalaman nila ang 1 plus 1 it's not 2. Or malalaman Equals nila 3. Ano din? bakit ang men are from Venus and women are from Mars. Diba? So, yun po. Good news, pag-uusapan po natin sa programa ito. Kung may problema po kayo, may komplikasyon po ang inyong mga relasyon, abangan nyo po yan. Promise po, maraming problema. Ano man masusolusyon. ang gusto mo, dapat pag-aralan mo. Kasi part of studying is asking for help. Another thing that you need to understand po. Pag nag-aaral ka, di ba may teacher, nagtatas ka ba, teacher, ano po to? Paano po ito? Ano po gawin natin? Tanong po tayo. Yes, and when in doubt, don't guess, ask. Yan. Sabi nga po sa salita ng Diyos, ano sabi? Oo, there is wisdom in the counsel of many. Nabanggit mo yan kanina. So napaka-importante po, pag meron po kayong hindi alam, magtanong. Ito nga po yung problema na ang ating programa. Segment natin, itanong mo lang. Yes, maraming tao ang naliligaw o nasisira ang buhay dahil ayaw magtanong. Yung iba nahihiyang magtanong. Yung iba naman sobrang yabang, ayaw magtanong. Iba po tayo. Kaya ang payo po namin, itanong mo lang. Kaya para maging maagap at gumanda ang buhay, aralin mo kung paano ka magkakaroon ng buhay unleash. Pang-apat na letra Pang-apat, ng maagap, G. Ano yun? G, gawin mo. Ganun na kasimple. Oo, gawin mo yung pinag-aralan mo. Kailangan bang ipapaliwanag mo pa ba yan? Just do it. Just do it. Parang yung sapatos sa sinusunod nyo. Just do it. The greatest gap in life is the one between knowing and doing, sabi ni Richard Briggs yan. So yun po, sa dami na pag-uusapan natin dito, huwag nyo lang pong alamin, gawin nyo. Eh, di ba si Anthony Robbins, motivational speaker, lagi niya sinasabi, it's not knowing what to do, it's doing what you know. Gawin nyo po yan. Sabi nga po, information without action will just lead to frustration. Correct. Kaya, just do it. Kaya para mas gumanda ang buhay, gawin mo. Letter G. Just Mamaya po, itutuloy po natin ang usapan kung ano pa ang dapat gawin para magkaroon ng buhay na mas matagumpay, masaya, at mas makabuluhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleash. Huwag bibitiw!
Nagbabalik ang Buhay Unleash. Vic Garcia po ba? At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment, sa ating topic na. Ano-ano ang gagawin para magkaroon ng Buhay Unleash. Yan. Diba? Meron po tayong sinabing 6 na bagay na dapat natin gagawin. Ready po natin 6 na yan. Number 1. Para dapat maging maagap tayo. Ang unang letra ng maagap, M, maniwala ka. Maniwala kang magkakaroon ka ng Buhay Unleash or buhay na matagumpay. Number 2. Number 2 naman, letter A. Alamin mo. Huwag ka lang maniwala. Alamin mo. Hindi, maniwala ka. Alamin mo yung paniniwalaan mo. Correct. Kasi Oo kung nga. mali yung paniniwala mo, ano yun na yung paniniwalaan mo? Kaya alamin mo yung dapat mong paniwalaan dahil maraming pwedeng paniwalaan na tama at mali. Which is, alamin mo magandang plano sa iyo ng Diyos. Pag-usapan na po natin kanina yan. Number 3. Number 3, isang A. Aralin Aralin mo yan. Aralin mo kung paano ba makakamit o magkaroon ng buhay unleash. At ito po, tuturo po namin sa inyo sa mga susunod nating pagsasama. Pang-apat na letra. Pang-apat na letra. Letter G. Gawin mo. Yan. Just do it. Di ba? Kumbaga, gawin mo yung pinag-aralan mo. Kailangan pa ba nga paliwanag mo pa ba? Hindi na, di ba? Gawin mo na lang. Okay. Number 5. Ito na po. Pang-limang letra ng maagap, letter A. Oy, ang dami palang tatlo, no? Oo. Araw-arawin mo. Ayan. Ito, makinig po kayo. This is very important. Ang salitang araw-arawin mo. Siguro tanong nyo, ano yung araw-arawin namin? Ito yun. Kasi kung mag-araw-arawin mong gawin yung mga dapat mong gawin hanggang magkaroon ka ng buhay unleash. Kumbaga, that becomes a part of you, diba? Remember, you don't become what you want, you become what you do continually. Lilinawin ko po yun, ha? Babalikan po natin yun. You don't become what you want. Marami po sa atin. Gusto ko yumaman, gusto ko maayos ang buhay ko, gusto ko to, gusto. Ito ang problema. Gaano karami sa gusto nyo ang nagkatotoo? O konti lang. Ang tunay po nagkakatotoo sa buhay nyo ito, yung mga paulit-ulit yung ginagawa. You don't become what you want, you become what you do continually. Ba't ka tumaba? Paulit-ulit kang kumain. Nang napakadami. Bakit ka sexy? Paulit-ulit ka nag-diet. Bakit ka yumaman? Paulit-ulit ka nagtipid at nagnegosyo, nagtrabaho mabuti. Bakit ka nabaon sa utang? Paulit-ulit ka ng utang. Ganun lang po kasimple yun. Yes, kumbaga talaga nagiging habit mo na yun diba? Yung continually doing it. Kasi 97% of the people who quit too soon are employed by the 3% that never gave up. Yan. Sabi ni Raymond dyan, ito po, pinag-aralan daw po. Sa mga empleyado daw po, normally, tayo daw po yung 97%. Na may pangarap tayo, gusto natin maabot, kaya lang, tumigil tayo dahil labo yan. Yes. Yung boss po natin, yung may-ari ng kumpanya, normally 3% sila. Sila po yung napagod din, nainis din, naasar din, pero hindi po tumigil. Ulit, araw-araw po nilang ginawa. Kaya sila yung employer. Yung mga dapat nilang gawin. Kaya po sila employer. Yes. So, ang punto po dito, may tama kang alam, gawin mo. Pero wag lang niyo po gawin. Gawin niyo araw-araw hanggat makuha niyo po yung gusto. Ito nga, ang ganda ng quotation about losers di ba? Losers quit when they fail. Yan. Pero winners fail until they succeed. Get niyo po yan? Okay, sabi po yan ni Robert Kiyosaki. Ang mga losers daw po, they fail. Okay? When they fail, they stop. Ang mga winners po, when they fail, they continue until they succeed. So, kaya napaka-importante po yung salitang arawin mo yung mga dapat mong gawin. Bakit ba humihinto yung mga tao? Bakit ba hindi sila continually Ito yan. Siguro tanong niya, Sir, kasi marami pong problema. Ito yan. Some quit due to slow progress. Sir, ang tagal na eh. 10 taon na eh. Wala nangyayari. Diba? Never grasping the fact that slow progress is still progress. Pasalamat ka nga, may progress. May iba po, walang progress. Kasi parang halimbawa, yung iba nagkikito diet. Yung iba naman nag-intermittent fasting. After about 3 weeks, Umayaw. walang nangyayari, umaayaw na. Diba? So hindi po, walang kaya nga po nangyayari. napaka-powerful nitong step number 5. Arawin mo yung isang bagay na alam mong dapat mong gawin, na pinag-aralan mo at alam mong plano ng Diyos yun at pinaniwalaan mo. Gawin mo lang araw-araw. Alam mo kung bakit yung iba hindi inaaraw-araw? Ay, ito na to. Napapagod. Yeah, pagod na po ako. Oo, tired. Anong sabi ni Vic Garcia? Ito, payo ko po sa mga napapagod. Kapag pagod, huwag magreklamo. Huwag sumuko, huwag magalit. Tumiba, nagagalit Ang solusyon po sa pagod, magpahinga. Kaya lang yung iba kasi,
Pag pagod, nagrereklamo. Nagagalit. Nagagalit. Sumusuko. Sumusuko na. Kaya po, solusyon sa pagod, makinig ka. Magpahinga. Pagod ka na sa relasyon ng mag-asawa. Bakasyon ka muna. Baka kailangan kang sa 2 araw. Bahanginan ka muna. Oo, pahangin ka muna. Punta ka muna sa iba. Kumisan yun lang po, pagbalik mo, ay okay na. Okay, kailangan po, kumisan ng po, buong araw po, kumisan, give yourself 1 to 2 hours on your own. Layo ka muna sa asawa mo, layo ka muna sa mga anak mo. Those 1 to 2 hours is rest. And I promise you, that rest will make a lot of difference in your relationship. Kaya nga, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Diyos na po ang nagsabi niyan, hindi po kami, na pag ikaw hindi ka bumigay, sigurado maaani ka ng maganda. Maramis po sa atin, kaya hindi po gumaganda ang buhay natin, maaga kang bumigay. Kaya para maging maaga, pag gumanda ang buhay, araw-arawin. Araw-arawin mo. Stop until it's done. Ganda po nun ha, may ginagawa ka. Don't stop until it's done. Araw-arawin mo. Number 6. Number 6, ano naman letra yung Pang-anim. maaga? P. Oo, pang-anim natin, letter P. Panalangin mo. Ayan. Panalangin mo sa Diyos na gabayan ka sa bawat hakbang ng buhay mo. Isa po yung napaka-importante po. Kumisa, dito po tayo nagkukulang. Feeling natin, kaya natin ang buhay natin, tayo gagawa ng buhay natin. Hindi po. Kailangan po natin ng Diyos sa buhay natin. Kasi prayer changes everything. Sa totoo lang. Po yan. Napatunayan na namin yan sa buhay namin. Maraming bagay po ang magbabago pag natuto tayong manalangin. Bakit po? Nananalangin po tayo sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yes. So, He's so powerful. More powerful than our boss, more powerful ng bangko pinagkakautangan natin, more powerful ng nanay, tatay, biyanan natin. So, He's so powerful. And we're asking help from Him. Itong gusto ng Diyos, tulungan tayo. Hindi ba? It will change everything. Kasi prayer, ano yan is our acknowledgement that what is impossible with man is possible with God. Kaya lang, maraming tao, hindi alam kung paano manalangin, di ba? Kasi prayer is spiritual communication between man and God. Ito yung two-way relationship in which man should not only talk to God, but also listen to Him. Hindi tayo yung salita lang ng salita, kundi nakikinig. Yung napaka-importante po, pag nanalangin po kayo, hintayin niyo po yung sagot ng Diyos. Dahil yung sagot po ng Diyos, yung po ang powerful na tunay ng papaganda ng buhay. Hindi yung repetitive na prayer lamang, Kasi prayer is simply talking to God like a friend. And it should be the easiest thing we do, sabi nga ni Joyce. One of these days po, pag-uusapan po natin deeply yung mga dapat natin gawin kung gusto po natin tunay na manalangin at masagot ang ating panalangin. Kaya manood po tayo palagi ng Buhay Unleashed. Kaya kapag ikaw ay worried or you feel like worrying, baka kailangang manalangin ka. Kasi yung worrying, nakaka-create ng mas maraming stress. Yes. Pero yung prayer, nakaka-create ng maraming peace. God is bigger than whatever is stressing you out. Kaya pray. Pray at all times. If you only pray when you are in trouble, you're in trouble. Yun po, kailangan nyo maintindihan. Correct. Nako, prayer should be the key susi ito of the day and lock of the night. So, kaya meron tayong umaga at gabi. Dapat po, pagkagising mo, you pray. Bago ka matulog, you pray. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan. Talaga pong pagbibigay sa inyo ng Buhay Unleashed. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin. Pero baka kami magkaroon ng buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabulan kung kami po ay tunay lang magiging maagap sa buhay. Tulungan niyo kaming magkaroon ng Buhay Unleashed. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. At syempre, kami po ang inyong nakasama. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia. Laging tandaan, asamin natin ang Buhay Unleashed. See you next week.